Grabe, nabasag na siya, oh. Nahiwa. Ang nangyari? Hello guys, welcome back sa Pakwan Street dito sa may garahe natin. Pakita ko sa inyo yung aftermath ng track day namin. Ito yung mga nangyari kay Brin kasi sobrang dami. First time ko to na-experience sa truck. Actually, hindi ko siya na-experience kay Remy nung naka-tatlo or 4 na truck na ata ako doon. Pero never nangyari to except kay Brin. Una, ito yung nangyari. Kung makikita niyo yan, kung nakita nyo, kung napanood nyo na yung una kong video, ayan, ito pa yung natira sa mga tinanggal ko na zip tie. Kasi anong nangyari dyan? Lahat ng na-encounter ko kay Brin ay dahil sa hindi ko na-check before ako nag-truck or kulang yung preparation na ginawa ko. Kaya dun lumabas lahat ng dapat i-correct from sa dating owner pa. Tulad nga ng sabi ko sa ibang video, di ba, na build ko na nabili si Brin. Kaya lahat ng na-encounter ko ngayon ay wala pa akong history ng pagkakalikot ko. Kaya ngayon, kung ano yung mga na-encounter ko nung track day namin, kung ano yung mga nagka-problema, doon ko palang matututukan ng attention, doon ko palang mas nakikilala si Brin kasi lumabas na yung mga signs niya, di ba? Ito, una. Etong dipstick na to, sa unang session namin nung nag-track kami. Ayan, kita niya yung markings na yan. Ayan, ay hindi dahil blow-by. Spoiling ko na agad kayo, sabihin ko na agad na walang problema si Brin sa makina, sa performance, sa internals or anumang problema na major na iniisip nyo kapag may lumabas na gantong langis sa hood. Ito yung unang chinecheck ng mga bumibili. Ang mga second hand na kotse, lalo na kapag mga luma 90s, di ba? Anong tawag dyan? Blow-by ang unang sasabihin. Pero ito kasi, dito ko lang napagtanto or dito ko lang nalaman na ito yung naging problema natin. Yung nakikitang puti nyo yan, Teflon yan, na ginawan lang namin ng paraan. Shoutout sa'yo, Dre. Wala yung Teflon dati, tapos I found out na ito palang dipstick na to. Sige, bunutin ko na nga. Itong dipstick na to, hindi pala siya dipstick nitong 3S GTE. Ayun ang suspecha ko Suspecha ko lang to, disclaimer. Kung kilala nyo yung makina na to, kumbaga ito lang yung thoughts ko. Pero feel free na mag-comment para i-correct ako kung mali yung mga sasabihin ko. Itong dipstick na to, tingin ko, pinutol lang to at hindi siya para sa 3S GTE talaga. So, bakit ko nasabi? Una, dahil yung dulo nito, dito ko nalaman, tsaka nung kasama ko na si Dre, na ini-scrape lang tong part na to para magkasya siya dito. Para magkasya lang siya sa butas na yan. Kung hindi yun tatabasin, hindi siya papasok sa mismong bibig nung, ano bang tawag dito? Nung dipstick na pipe. Basta metal kasi siya. Hindi ko talaga alam kung anong history, kung nakuha na ba siya ng ganito. Ayan na ba yung kasama nung binili si makina kasi hindi naman talaga yan yung makina ng Corolla, di ba? So siguro nung nabili yung makina na to, yung 3S GT 4th Gen, ito na yung kasama na dipstick. Nagawa namin ng paraan by, naglagay kami ng Teflon lang. Tapos naisip din ni Dre na lagyan ng lock to by using yung zip tie or yung zip lock. Kaya kung makikita nyo dun sa video, di ba, may nakapaikot dyan na zip lock. Tapos ayan pa yung naiwan. Ano yan, remembrance yan ng nangyari nung. Tapos edi eto na nga na solusyonan na namin. Isa pa naming napansin kasi, hindi lang dito yung may langis, hindi lang sa may hood. Pati dito sa may wiper cowlings, ayan, malangis yan. Kaya kung kita nyo, di ba, parang may VS1 makintab. Tapos, hindi lang dyan sa may cowlings, merong langis. Pati dito sa may air filter, nagkaroon na rin ng langis na tumutulo. Ayan, ang dami dyan, ang kalat. Kaya, ayun, pinunasan ko na muna kasi baka mag-cause ng sunog, di ba, kapag sobrang init. Sa pag-iikot-ikot ni Dre, sumisilip siyang ganon-ganon, tinignan lahat ng pipings, ng tubo. Ayun, meron ditong punit, as in, malaki yung punit niya, kalahati ng hose ay punit. Buti na lang, mahaba tong hose na to, na nakakabit dun sa intake, di ba, kasi breather yan. Kaya nagawan pa ng paraan na putulin na lang, tapos i-attach na lang ulit yung pinaka-hose. Ayun pa yung isa naming na-encounter at nasolusyonan dito sa track day namin recently. Ang isa pang naging problema namin, ito. Dito may lumalabas last time na langis din. Kasi 'di ba dahil sa overpressure na talaga si makina. May lumalabas na langis dito. Tapos nung ginalaw ko siya, ayun medyo positive. Ayun, 'di ba kita niya? Positive na medyo maluwag siya. In short, yung fittings na to, yung mga vacuum hose na yan or basta yung mga hose na yan, hindi pala siya perfect fit para dun sa may adapter, sa may T. Plus, kung makikita nyo, di ba kasi wala din namang clamp. So, sobrang init pa naman ito. Lahat ng tubo, for sure, mag-e-expand yan. Kaya, ayun, nagkaroon dito ng langis din na lumabas. Hindi naman siya yung malakas, pero leak. Nagkaroon ng leak. Ang na-encounter ko lang naman kasi na problema, puro palabas
hindi sa vacuum leak. Kaya hindi ako nagka-problema sa palyado ba or hesitant ba yung makina nung dinadrive ko. Kahit hanggang pag-idle, okay na okay siya. Doon sa na-experience ko kay Brin, nadagdagan yung listahan natin ng dapat na ilagay kay Brin tulad ng oil catch can. Yung oil catch can, nalimutan ko talaga yon. Sinuggest na rin yun sa akin ni Kuya Alex kasi nung sinilip ko yung Evo 5 na chinutune nila that day, ayun, meron silang oil catch can dito sa gilid na to. Plus, isa pang na-encounter ko. Kasi kung makikita nyo sa video, or kung napakita ko sa video, after makalimang hot lap ako, tumataas na yung temperature ko nang nagti 3/4 na siya. Hindi naman siya yung biglaang taas, pero dahan-dahan, kaya tolerable naman. Kailangan ko ng oil cooler para kay Brin. Na yun din yung nakita ko sa Evo 5 na ginawa nila. Ang sunod ko na lang iisipin ay kung saan ko i-mount yung oil cooler. Kasi, wala tayong pwesto. Pero saka na yon kapag nandyan na yung unit kasi depende rin yun sa mga size. May mga 4, 6, 9 rows si oil cooler. Parang radiator lang din or itong front mounted na intercooler natin. May kanya-kanyang size kaya depende na lang din. Doon ko na lang pag-iisipan yung mounting, yung pwestuhan ng oil cooler kapag nandyan na. Sa ngayon, dalawa na yung nadagdag sa listahan ng gagastusin natin para kay Brin. Si oil catch can, si oil cooler. Tapos, akala nyo hanggang dun na lang yon? Hindi, meron pang isang pinaka-problema akong na-encounter kay Brin. Which, yung pag-uwi namin. Storytelling muna. Yung last lap ko nung araw na yon, dun ko na naramdaman na may brake fade na akong malala. Literal na malalang malala. Kasi, ito yung dahilan. Kung makikita nyo to guys, ito 'di ba yung MR2 big brake kits na nilagay ko kay Brin. Sobrang smooth niya, sobrang halos fresh to nung time na kinabit ko sa kanya. Wala yung nakikita nyo na parang guhit na yan, na napakalalim mo. So parang naging ano siya, nagkaroon ng slotting. Pero ibang slotting yung nangyari kasi maling slot niya. Pero, di ba, yung slotting na yan, hindi dahil sa pinamachine shop ko, kundi dahil dun sa brake pads ko. Ubos na ubos. Ito yung sa may driver side. Ganun lang, medyo mababaw pa, pero muntikan na rin, no? 'Di ba? Kita nyo? Yan, kasi metal to metal na yung nangyari. Ayun yung nangyari sa track day namin nung May 21. Napakadaming experience, ang daming natutunan. Tapos, ang daming upgrade na madadagdag dito kay Brin. Kung hindi natin yun gagawin, kung hindi tayo mag-upgrade or magdadagdag nung kailangan niya, mangyayari ulit yung mga bagay na nangyari ko nung track day na yun. Kaya, ayun, thank you at nakauwi pa din tayo ng safe. Buong buo. O, kahit wala yung brakes, buong buo. Kita nyo naman, ayan yung itsura. Yung brake dust niya, talagang ano. Matagal-tagal, mapapahinga to. Ayan, kung makikita nyo, gabi na naman. Oras na ng pagkakalikot ulit. Ito yung nabili ko sa Shopee Racing. OE Fit Premium Ceramic daw siya. Oh, ito yung sinasabi ko kanina. Malalim na talaga siya. Talsikan din pala mga graso. Ano nangyari? Ang kalat pala na nangyari dito kay Brin. Nahiwa. Okay boys, medyo may gagawin tayong medyo madugo. Kasi kung kita nyo, ayun o, hiwang-hiwa. Talsikan. Kalat. Grabe to. Ngayon boys, supposedly, brake pads lang dapat yung gagawin natin ngayong gabi. Pero hindi ko babalakin na tapusin na rin yung boot. Search ko pa sa group ng 3S kung anong rubber boots ang pasok para dito sa axle ng E56. Ayun, palitan ko na lang muna yung brake pads din. Pakita ko sa inyo sa ibang araw kapag nakabili na ako nung boots. Please makita nyo yung progress natin kay Brin, yung mga maintenance natin after and before track day. Ay, nako. Ayan, Project Car pa more.
Makikita na natin kung ano yung condition ng brake pads niya after track day. Napakalala. Ito isa sa mga palusot ko pero tingin ko valid siya. Baka kasi may mag-comment bakit hindi mo agad pinalitan ganun. Kasi 'di ba ang brake pads may indicator 'yan kung kailan paubos na. Pero sa case na to, yung Brembo kasi hindi ko alam bakit wala siyang ganun. Tingin ko naman ang pagkukulang ko lang dito, hindi ko chinek siya during nung nag-PMS ako or before track day. Yun lang naman. Guilty naman tayo doon. Nawala na mismo yung ceramic niya. Ito yung nasa front side. Ito naman yung nasa back side. Ito, so far, may natira pa naman siyang siguro mga 1mm na lang or 2mm na lang siya. Ayan kung nakikita nyo. Grabe, nabasag na siya oh. Kaya pala nagkaroon na ako dito ng groove. Umabot na talaga ako sa point ng wala ng pag-asa. Ito yung used at ubos na. Ito yung brand new. Kita nyo. Isipin nyo, ito na lang yung natira. Yung mismong mount niya lang, yung bracket niya. Ito yung mismong pads, di ba, na ceramic. Ayun, naubos ko yun. Ito yung cons kapag nagpa-cross drill or dimpled kayo. Para kayong nagkakaskas ng cheese. Okay lang. May bisita tayo ngayon. Grabe, ubos na ubos oh. Ayan, makontent tuloy siya. Sulit namin. Sobrang sulit. Di nga dapat umabot sa ganito. Bakal ako. Ang bano din naman kasi ng Brembo na to. Walang indicator. Yung naingay, di ba, pag paubos na. Kasama, no? Ang pinakita natin doon na. Malastik. Ang hisig ng pula, pre. Lobos. Oh, may pa-pizza si tropa. Ayos ah. Gagapang na to, pre. Tangan, tinutuon. Ayan, shout out ka tuloy ngayon. Inabutan ng prosesyon, balik siya eh. Nabalik ko na ngayon si Brin sa pwesto niya. So far, di ko na muna inayos yung boot ng CV joint kasi wala pang pamalit. Ganun na lang muna siya. Balikan na lang yan sa susunod na araw. Hindi na siya bakal. At least, hindi na nga bakal. Grabe. Naubos yung rotor natin dun. Ito, shout out kay Ninong. Ninong Charles. Kay Dad. Ninyo Dad. Ang Pony Moya. Siya yung tusog ng LG. Tusog? Na Ninyo Cariaga. Ano yung tsura ng profile dun? Nakapula yun. Kamukha ni Pula. Ito yung Altis ni Charles na dinala rin sa BRC. Sorry, dumi. Ano nangyari sa goma? Ang ina kasi ni Harvey, ang bigat eh. Ito, dito. Ayun, lala, pre. Hindi yan. Meron yan. Dito, oh. Hindi yan, pre. Labas na yung ply? Hindi naman. To. Ay, oo. Yan. Oh, tapyas, pre. Tapos yan. Oh. Salamat, Harvey. Ang bigat mo, hayop ka. Ito, bagong rub to. Kanina lang to. Nasa Rosario ko. Dito yan. Ito pala yung aftermath ng truck mo, no? Ngayon, ninipis siguro ako na Ng goma. Sige, pre, ingat. Thank you. Hindi pa naman tulog yung bata. Hindi. Bukas pa ilaw eh. Ayun, nasigaw pa. Sige, men. Salamat. Sige. May bata kasi dun sa taas. Yung bahay ng bagong lipat. Ito na ngayon si Brin. Pinarada ko na lang muna siya kasi hindi pa okay yung, di ba kita nyo naman na may isa pa pala tayong problema nga harapin. Napunit yung CV boots niya sa inner kaya nagtalsikan yung mga grasa niya. Ayun, yung aftermath na experience ni Brin sa BRC niya. First time nangyari sa akin yon sa pagta-track day ko kaya hindi ko siya na-experience kay Remy, walang experience na ganun. So, lahat ng na-experience ko ngayon kay Brin, pinaramdam niya sa akin. Kaya yun, thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Para sa mga ganitong content pa, kung gusto nyo rin mag-build ng... Kung meron kayong project car na 90s, na katulad ko, or nagpaplanong mag-track din, mag-racing, diba, sa legal na daan. So, bye-bye nyo lang yung next upload ko, tulad ng mga ganitong content.